gusto nyo mas mapatagal ang inyong damo. So, mag-spray din directly sa damo. Oo. So, ibig sabihin itong mga pabango po natin ay hindi naman nakaka-spray ng ng fabric dark. Damit. Pwede. Medyo mayroon. Pero, kung super init like yung vanilla, medyo mayroon siya. So, wag na lang yun. Iba lang yun. Ayun. So, depende din. Dapat aralin nyo rin pala yung pabango. Yung po yung pinagbebenta ko kanina, not actually selling. We're really educating them on how to use our products para babalik sila ng okay ba guys natin. Use natin nag-ano ba naman kaya hindi po namin siya nakabenta lang. So we want them to realize na every person is unique. So yung needs nila is also unique, of course. So ganun. Yun talaga itong edge namin is we really educate them if we can, as long as we can reach them. And which is naman, napakaganda naman para sa isang negosyante na magmalasakit din sa customer. It's not all about benta-benta and kita sa negosyo. Tapos meron din talaga tayong malasakit. Kasi at the end of the day, yun naman yung gusto natin gawin ng produkto natin para sa ating customer, di ba? Yes po. Na matutunan natin sa kanila. Just to make them. Correct. So, balikan po natin yung classic, yung mga classic na pabango. Magkano po ba yan? At saka yung ba yung bote po niya, ilang ml siya? Ito yung ganito yung classic is 55 ml pero ayun na namin pinupunan na masyado. 50 ml ang binigyan namin. So, yan. It ranges usually 350 yung classic namin. Yung a little higher lang itong gold series namin. Very affordable. Very affordable. So, 350 at saka 400. Para dun sa mga mas bago sa pang-amoy natin. Ano na yun? Kung titingnan mo, parang 250, ano ba to? Totoo bang tatagal? Yes, tatagal. Kasi minsan, there's a connotation, di ba? Mura, yan. Kasi, ganun nga. personally kasi, we want to reach a wider, Kaya parang meron ding mga local perfume brands na ginagawa nila yung strategy. Dahil siguro dahil tinatarget nila yung mas mataas na market segmentation, dinamahalan talaga nila intentionally yung mga produkto. Us kasi, we don't rent ang space na ginagamit ng care office or pamanin. Pero, yun naman medyo mga yung Yes. yung kapag nag-expand ko naman. Sana hindi. Oo. So, kumbaga tama naman yun. Kasi kapag tumataas yung operational expense mo sa negosyo, syempre, apektado nun yung pagpipresyo mo din sa product, diba? So, anyway, ito naman, paano ninyo ina-identify talaga yung tamang pricing ng product, lalo na dahil kayo ay isang local manufacturer? Paano kayo nag-arrive dyan sa 350, 500 pesos? Ano yung mga sinisibay niyo? Yung quality ng oils na ginagamit namin, we don't go for talagang hindi pa naman na-price. So, minsan talaga nasa may pressure rin ng mga oils yung ginagamit namin. So, yung compare din namin, wala naman kami sa mataas, wala rin kami sa mababa. So, tina-target namin yung need talaga. Tapos, basta hindi nagsasuffer yung raw mats na hindi kaitan, para lang ipasok sa tina-target. So, ganun. Tapos yung mga packaging and all yung mga nag-i-index natin. So, kinakompare po namin, study ulit. That's the research ulit. Saan kami din available yan, nagkakaroon sila. So, dahil na bakit mo yung packaging, gaano kahalaga para sa inyo yung packaging of quality when it comes to your